Hindi lang isa kundi 4 na babae ang nahuli ko sa kanya at ang pinakamalupit pa ang isa sa mga babae niya ay hipag ko na asawa mismo ng kuya ko. Nag-iskandalo ako at base sa mga narinig ko ay parang proud pa siya at siya pa rin ang kinampihan ng pamilya niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Buba at taong 2014 nang makilala niya ang kanyang asawa na itago na lang daw natin sa pangalang Chris. 5 araw lang siyang niligawan ni Chris at 4 na buwan pa lang ang kanilang relasyon ay nagsama na sila sa iisang bubong. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama at 1 taon pa ang lumipas bago pa sila nagkaroon ng isang anak. Pero bago pa nalaman ni Buba na siya ay buntis ay meron ng hindi magandang nangyari sa kanya. November 2015, birthday ito ng kanyang bayaw pero hindi invited si Buba. Pero nandun pa rin si Buba sa bahay ng kanyang biyanan kaya dito niya na nakilala ang bisita ng bayaw niya na itago na lang daw natin sa pangalang Jessa. At si Jessa ay naging ka-textmate ni Chris pero hindi niya naman daw yun pinansin nung una dahil nung panahon na yun ay usong-uso ang GM kaya ang akala niya ay kaklan lang ni Chris si Jessa. December 2015 nang tunog ng tunog ang cellphone ni Chris at yung asawa niya naman ay tulog na tulog pa kaya tinignan ni Buba ang cellphone ng asawa niya. Kaya dito niya na nabasa ang text na nanggaling kay Jessa at ang sabi ay I miss you na pangit, mahal na mahal kita. Kaya gulat na gulat si Buba dahil hindi niya akalain na magagawa yun sa kanya ng kanyang asawa. Kinabukasan bago pumasok si Chris sa kanyang trabaho ay tinanong siya ni Buba kung sino ba talaga si Jessa. At ang sabi naman sa kanya ni Chris ay bakit mo tinatanong? Dito na inamin sa kanya ni Buba na nabasa niya ang text sa kanya ni Jessa. At base sa reaksyon ni Chris ay halatang guilty siya dahil inaway niya agad si Buba at sinabing bakit mo pinakikialaman ang cellphone ko. At sobrang daming masasakit na salita pa ang sinabi sa kanya na parang si Buba pa ang may kasalanan. December 7 ay tinanong niya ulit si Chris kung sino ba talaga si Jessa at sinabi niyang aminin mo na sa akin kung ano ba ang dapat mong aminin. Kaya bigla na lang nanlambot si Buba sa isinagot sa kanya ni Chris dahil sinabi niyang karelasyon niya talaga si Jessa. Hindi na nakapagsalita si Buba na parang bigla na lang siyang naging lantang gulay at ang pinakamasakit pa rito ay alam ng buong pamilya ni Chris ang tungkol sa pambababae niya. Kaya gusto na sana makipaghiwalay ni Buba sa kanyang asawa pero kinabukasan December 8 araw mismo ng birthday ni Buba ay nalaman niyang buntis pala siya. Pero bago pa siya nagplanong makipaghiwalay ay kinausap niya munang mabuti si Chris at pinapili niya. At sinabi niya kay Chris na itutuloy ko ba ang pagbubuntis ko at makikipaghiwalay ka na kay Jessa o hindi mo makikita at mahahawakan ng anak mo. Pinili naman ni Chris na makipaghiwalay na kay Jessa at bumalik ang relasyon nila sa dati na parang wala man lang nangyari. Naging maayos din ang relasyon ni Buba sa pamilya ni Chris. Kinalimutan niya na lang ang lahat para lang makapag-umpisa sila uli hanggang sa dumating ang taong 2018 na meron na namang hindi magandang pangyayari dahil busy si Buba sa kanyang trabaho. Si Buba ay isang sales assistant sa isang department store na malapit lang sa kanilang lugar at nahulihan niya na naman ng mga kachat si Chris sa Facebook at hindi lang isa kundi 4 na babae pa. At ang pinakamasakit para kay Buba ang isa sa mga babae ni Chris ay ang mismong hipag niya na asawa ng kanyang kuya. Nagpapalitan din ng mga pictures at video si Chris at ang kanyang hipag kaya kinausap niya si Chris tungkol dito. At noong una ay todo deny na naman siya pero bandang huli ay inamin niya pa rin ang kanyang mga kasalanan at ang hingi siya ng tawad kay Buba. At dahil may pagkatanga daw si Buba ay pinatawad niya ulit si Chris alang-alang na lang sa kanilang mga anak. Naging maayos naman ang mga sumunod na taon sa kanila hanggang tumungtong ang taong 2021 na nagbuntis si Buba sa pangalawa nilang anak at natigil na siya sa pagtatrabaho. At dito na naman naulit ang pambababae ni Chris at ang pinakamasakit pa pamangkin naman ito ng kanyang tito at tawagin na lang daw natin siyang Inday. Hindi niya naman daw nahuli sa akto si Inday at si Chris pero noong July 21, 2021 ay narinig niya ang kwentuhan nilang magpipinsan. Nainangkas daw ni Chris si Inday sa kanilang motor at nakayakap daw habang magkasama sila sa biyahe. At nararamdaman daw ni Chris ang joga bits ni Inday na kumakaskas sa likuran niya. Kaya biglang nag-iskandalo si Buba dahil naririnig niya si Chris na parang proud pa siya sa mga pinaggagawa niya. Pero syempre si Chris pa rin ang kinampihan ng pamilya niya kaya nag-walk out na lang si Buba. Umuwi si Buba sa bahay ng kanyang mama at binalak niya na namang makipaghiwalay kay Chris dahil sobra na ang nararamdaman niyang sakit. Pero nagmakaawa sa kanya si Chris na wag daw siyang hiwalayan. Alang-alang na lang daw sa mga bata dahil nakakaawa kapag sila ay nagkahiwalay. Kakayanin daw ba ni Buba na mawala ng tatay ang kanyang mga anak kaya eto na naman si Buba at nagpapatawad. Kaya sa ngayon po ay 9 years na po kaming magka-live-in at meron na po kaming 2 anak pero hindi ko na po siya kayang pagkatiwalaan. Kaya sana po ay mapili nyo ang aking munting kwento. Nagmamahal, Buba. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Itong kwento na to yung binabasa ko nung nag-post ako nung nakaraang gabi kung tama pa bang ituloy yung pagsasama kumpara na lang sa mga bata. Kasi para sa akin, alam niyo, sobrang daling sabihing hiwalayan na pero sobrang hirap naman kasi talagang gawin. Kasi sobrang daming nanay ang nagtitiis sa nakakasulasok na relasyon dahil ayaw nila masaktan yung mga anak nila. Meron lang talaga mga nanay na may lakas ng loob at may tapang na humiwalay sa ganitong klase ng asawa. Minsan kasi inilalagay ko din yung sarili ko sa katayuan ng ating letter sender para may masabi naman ako may kwenta, di ba? Pero yung mga
mga ganitong klaseng kwento kasi, hindi rin natin sila masisisi dahil choice nila na hindi saktan yung mga bata, pero in the long run, parang nasasaktan din naman sila. At anyway, hindi man humihingi ng advice ang ating letter sender. Gusto niya lang i-share kung paano siya naging martyr. Kaya ito talaga yung tanong na hindi ko masagot, kung tama pa bang ituloy ang relasyon kung para na lang sa mga bata.